Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karib natin, Escudero Sinibak, new Senate President na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to ha. Ito po si Claire Castro. Sabi po dito ni Claire Castro, wag na lang pintasan ang pamahalaan. Yosek Castro kaya BP Sara. Aba, teka lang. Pag gano'n na wala nang nagkikriticize sa isang gobyerno mga kaubayan, no? Hindi na po demokrasya, hindi na po democratic government 'yan, di ba? Kung ayaw mong makriticize ang isang gobyerno, gawin nyo ang tama, gawin nyo kung ano ang nasa batas, di ba? Pero ang hirap naman dito kapag di ba? Parang napapansin nyo ba mga kaubayan, no? Ang gobyernong ito ayaw na makikriticize. For example na lang natin, si Risa Hontiveros, kinasuhan yung mga vloggers dahil krinikriticize siya. Hindi lang si Risa Hontiveros, eto pa mga kababayan. Tariela file cyber libel, raps versus vloggers. Diba? Saying he has had enough of her baseless, malicious, and deeply personal online attacks. Diba? Personal online attacks, di man. Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela declared that blogger and social media personality Sas Rugando Sasot must be held liable for cyber libel. Di ba? Pag krinikriticize po kayo, diba, this government, ungsong-ungso. No? Pag nakikriticize ng kaunti, mga balat sibuyas. Nag-official pa kayo ng gobyerno kung ayaw nyo namang makriticize. Sa panahon po ni former President Duterte, mga kaubayan, no? Talagang grabe po ang kritisismo noon sa administrasyon. Pero bakit ni isang vlogger na nagkikriticize sa gobyerno noon, hindi naman kinasuhan ng libel na yan? Diba? Cyber libel. Diba? Isa lang po ang ang ibig sabihin nito, that this government sila, onion skin mga kaubayan, okay? Madali po silang lumabas yung kanilang di ba? Yung temper nila, di ba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong post ni Sir Roberto D. Tiglao. Sabi niya po dito sa kanyang post, mga kaubayan, it is Speaker Romualdez who should be impeached, no, for offering bribes. Offering bribes for representatives who file an impeachment complaint. Dapat kung, di ba? Dapat talaga dapat si Romualdez po talaga ang mawala sa posisyon. Pero wala tayong magagawa ngayon sapagkat alam naman po natin ang mga buhaya sa ating House of Reps, House of Crooks, no? Ay talagang susunod at susunod yan as long as may perang pinag-uusapan. May ino-offer na bribes, di ba? Ino-offeran sila ng mga kwarta galing sa kaban ng bayan through what? Ayuda?
Through what? Projects? Kasi hinuhold nga naman eh. 'Di ba sabi nga ni si Toby Chanko, 'di ba yung manager nila. Yung campaign na manager nila ay umamin na ginigipit yung mga para lang diyan sa kanilang sariling mga interes. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Dapat ba talagang si Romualdez ang sibakin or impeach? Ito pa mga karibin natin. Si Speaker Romualdez naman mga kababayan, ito hinamon ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez ang mga kasalukuyang miyembro ng Kamara de Representantes na lagpasan ang nagawa ng 19th Congress at maghatid ng mga reforma na pakikinabangan ng mga Pilipino. Lampasan daw yung ginawa ng 19th Congress. Ano bang ginawa ng 19th Congress? Di ba? Maliban po sa pagtira, pag-imbestiga sa Duterte, no? Pagsira sa pangalan ni Vice President Sara Duterte, pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, no? Na-create nga po ang mga Quadcom, Tricom na yan dahil po sa Duterte. Di ba? Yan po ang focus ng 19th Congress. Whether you like it or not, yan po talaga. Pag sinabi po ba nating lampasan pa yan, grabe pa ang dapat i-expect natin. I-expect pa natin na grabe ngayon ang pang-aayuda. Diba? Kasi yan naman ang expertise ng 19th Congress. Ayuda. Ganun din ang pinuno nila ngayon eh. No? Si Speaker pa rin yata mga kaubayan ang Speaker ng 20th Congress. So, we are expecting na mas malala pa ang pang-aayuda ngayon sa 20th Congress at mas malala pa. Kasi lalampasan nila ang nagawa nila sa 19th Congress. Ang gagawin nila to pin down Dutertes. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video ay eto po. 30 minutes ago na mula po sa balita, kapapasok na balita. Panibagong mga sako. Aba, may bago na namang sako Panibagong mga sako na hinihinala ang may lamang buto. Nakuha ng PCG sa Taal Lake. Nako talaga. Eto nga. Sabi ko na sa inyo Case close agad to Solve agad ang kasong ito before mag-sona ang Pangulo. Kasi isa po ito sa ipagmamalaki ng Pangulo. Mga kababayan, isa po ito sa kanyang babanggitin, bibiggasin sa kanyang talumpati, sa kanyang sona. Kita nyo na? Ilang araw lang ang nakalipas, plano pa lang nila. Ngayon, eto na. May buto na, mga kababayan. Diba? Case solved. Case solved na po, mga kababayan. Ang problema dito, mga karibin natin, kung mananiniwala ba? Kawawa naman pala. Kawawa po yung mga mahal sa buhay ng mga sabongeros, no? Kasi, let's say, masolve po ang kasong ito. Pero hindi kaya sila magiging doubtful sa maging resulta. Di ba? Sa maging resulta ng investigasyong ito. Hindi kaya sila doubtful. Hindi kaya sila nagdududa. Dito sa mga nangyayari. Ang bilis Biruin mo, 4 years, walang nagawa. Sa bagay, ngayon lang kasi may lumabas na witness. Pero napakabilis. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Sana po, kung totoo man po ito, malaking tulong po ito doon sa mga naiwang mahal sa buhay na mga sabongeros. Pero kung ako po ang mahal sa buhay, medyo magdududa rin ako Napakabilis po ng pangyayari. No? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, case solved po ito before the sona of the President.
Mhm. Ayan, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Matapos mag-isang lumaban para sa tama at pagtanggol sa Vice President na si Sara Duterte at sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang dating pilit ginigipit, hinarang, pilit pinatahimik at tinanggalan ng mga posisyon sa Kongreso ng mga ilang buayang kongresista na pinamumunuan ng Speaker of the House ay hindi pa rin nagpapatinag at nananatiling matatag at lumalaban na may prinsipyo para sa tama. Ito na ang pinakamalaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan. Senatorial Elect Rodante Marcoleta, opisyal nang ipinasa sa Senado ang 10 priority bills na siyang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ang gusto at binoto ng maraming Pilipino at karapat dapat na malagay sa posisyon bilang bagong Senate President ng Senado na si Senatorial Elect Rodante Marcoleta. Opisyal nang pumunta sa Senado para ilatag ang 10 pangunahing bills na siyang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Ayon pa mismo sa kumpirmadong balita na inilabas ng official Facebook account ni Senator Rodante Marcoleta. Ito na ang simula ng gampanin ni Senator Rodante Marcoleta sa ating mahal na mga kababayan. Pagsusulong ng kanyang mga pangunahing panukalang batas. Top 10 priority bills of Senator Dante Marcoleta. Mura at abot kayang kuryente. Pagtanggal ng VAT sa kuryente. An act exempting electricity sales from the value-added tax, further amending for the purpose section 108 and 109 of the National Internal Revenue Code as amended. Bantay presyo ng LPG. Paglikha ng isang automatic pricing mechanism para mabantayan at masiguro na akma at tama ang presyo ng LPG. An act protecting Filipino consumers from arbitrary price increases of liquefied petroleum gas, amending for the purpose section 14 and 19 of the Republic Act number 8479, otherwise known as the Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998, libreng kuryente, pagpapalawak ng lifeline rate subsidy program sa pamamagitan ng paglibre ng bayarin ng kuryente ng sambahayang kumukonsumo ng hindi hihigit sa 135 kilowatts per hour kada buwan. An act to further enhance the implementation of the lifeline rate, amending for the purpose section 73 of Republic Act number 9136, otherwise known as Electric Power Industry Reform Act of 2001 as amended by Republic Act number 11552. Kuryenteng galing basura. Naglalayong isulong ang paggamit ng teknolohiya ng paglikha ng kuryente mula basura bilang solusyon sa problema ng basura at kakulangan ng kuryente. An act establishing national energy policy and regulatory framework for facilities utilizing waste to energy technologies. Bida ang barangay. Paglikha ng Barangay Affairs and Development Commission sa ilalim ng DILG, isang ahensya na mangunguna sa kapakanan at kaunlaran ng mga barangay. Hardin sa paaralan. Pagsulong ng instructional garden sa lahat ng paaralan sa basic education bilang pagpapalakas ng agrikultura. An act addressing food security concerns through integrating instructional gardens and primary and secondary school curricula and promoting the use of urban agriculture and for the other purposes. Scholar para sa agrikultura. Paglikha ng scholarship program sa mga kurso sa agrikultura para sa lahat at higit lalo sa anak ng mga magsasaka at mangingisda.
an act granting free tertiary agricultural education and other related courses to all dependent children of qualified farmers or farm workers and deserving Filipino students, and for the other purposes, libreng abono at pestisidyo, pagbibigay ng subsidyo sa pagbili ng abono at pestisidyo ng mga magsasaka, an act institutionalizing the fertilizer and pesticide subsidy program under the Department of Agriculture and appropriating funds. Therefore, retirement plan para sa mga bagong bayani, pagbuo ng Overseas Filipino Workers Retirement System, isang pensyong tutugon sa paghahanda sa buhay retirado ng isang OFW, an act establishing the Overseas Filipino Workers Social Security and Retirement System and appropriating funds. Therefore, ligtas mula sa pagpapalayas, pagbibigay na exemption sa mga mahihirap at walang kakayahang magbayad ng subsidies band, an act exempting the underprivileged and homeless from the required payment of subsidies band to perfect an appeal in relation to the ejectment cases filed against them, amending for the purpose Republic Act No. 7279, otherwise known as the Urban Development Housing Act, unquote. Mga Jai, let the battle begin! Basahan ninyo. Zubiri, other senators want to oust Escudero. I'm excited for this one. Let's go for Marcoleta. Go, 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 Senator Marcoleta for SP. So yan mga kababayan, malamang sa malamang ganun din ang iniisip ninyo ha. Na dapat talagang maging Senate President itong si Senator Rodante Marcoleta. Nung una pa man, 'di ba? Nung kapanalo pa lang ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan ay tinapik na po natin yan dito sa ating munting channel, no? Na sana kung meron man pong magiging susunod na Senate President, walang iba ang karapat dapat kung di walang iba po mga kababayan kung di si Senator Rodante Marcoleta. Asahan po natin yan. Wag lang po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat marami din po ang nagtatangka na maging Senate President tulad po ni Senator Tito Soto. At gusto ring manatili ni Chis Escudero bilang Senate President, pero sinibak nga, no? Sinibak sa pwesto si Escudero, no? Sino itong former Senator Mig Zubiri, di ba? Sabi po ni Zubiri, hindi po siya believe, no, sa kasalukuyang liderato ng Senado. At ito ngang si Zubiri ay pumapanig dito kay Soto na maging Senate President. Nako, kung si Soto lang din naman, bakit hindi na lang si Senator Rodante Marcoleta? Alright? Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawalaan bayan ko sa pagnanakaw na